Gandang umaga, hapon, gabi sa inyong lahat. Ngayon, pag-uusapan natin ang patungkol sa eurestikong gamit ng wika. Ayon kay Michael Alexander Kirkwood Halliday ay isang lingwista na nagsasabing may iba't ibang tungkulin ang wika sa lipunan. So ang ibig sabihin po nun sa ating lipunan ay may iba't ibang ginagamit upang magkaintindihan at makapagkomunika tayong lahat. So isa na rito ang aming tatalakayin ngayon ay euristikong wika. Ano ang gamit ng wika? Ang wika ay may iba't ibang gamit sa ating pang-araw-araw na buhay. Isa sa pinakamahalaga ay ang heuristikong gamit, kung saan ginagamit natin ang wika upang matuto, magtanong at magsaliksik. Mula sa salitang heuristic na nangangahulugang pagkatuklas o discovery. Kinakailangan natin ng heuristiko sa wika dahil ito ay nagsisilbing gabay upang mas malaman natin at mas maintindihan natin kung ano ang nangyayari sa ating paligid sa pamamagitan ng pagtatanong. Dahil sa pagtatanong, mas marami tayong nalalaman na impormasyon at mas lumalawak ang ating kaalaman. Ito ang mga halimbawa ng heuristikong gamit ng wika. Una, ang pagtatanong. Ang pagtatanong ay mahalaga upang mas malinaw natin maintindihan kung ano ang sinasabi ng kausap natin. Halimbawa, pagtatanong sa guro kung ano ang kahulugan ng isang salita. Pangalawa, pananaliksik. Kinakailangan magsaliksik upang mas lumawak ang kaalaman natin at maideklara ang mga nais nating malaman. Halimbawa, pananaliksik sa aklat o internet tungkol sa kasaysayan ng Pilipinas. Pangatlo, pakikipanayam. Sa pakikipanayam, mas marami tayong malalaman na datos at impormasyon patungkol sa gusto nating malaman dahil ang pakikipanayam ay dumadaan sa talatanungan, kaya dito pumapasok ang heuristikong gamit ng wika. Halimbawa, pakikipanayam sa isang eksperto tungkol sa isang paksa. Ngayon, dadako na tayo sa mga paraan ng paggamit ng heuristikong wika. Una, ang paggamit ng mga tanong na patungkol sa ano, paano, bakit at kailan. Ito ay tumutukoy sa paraan ng pagtatanong upang makalap ang impormasyon. Paggamit ng tanong na patungkol sa ano. Ito ay upang alamin ang paksa o bagay. Halimbawa, ano ang dahilan ng polusyon? Sa pamamagitan ng pagtatanong patungkol sa ano, ito ay nalalaman natin kung ano ang paksa. Paggamit ng tanong na patungkol sa ano. Ito ay upang alamin ang paksa o bagay. Halimbawa, ano ang dahilan ng polusyon? Sa pamamagitan ng pagtatanong patungkol sa ano, ito ay nalalaman natin kung ano ang paksa o bagay. Sa pamamagitan ng pagtatanong patungkol sa paano, nalalaman natin ang proseso o paraan. Gamit ng tanong na patungkol sa bakit. Ito ay upang alamin ang sanhi o dahilan. Halimbawa, bakit mahalaga ang wika sa edukasyon? Sa pamamagitan ng pagtatanong na patungkol sa bakit, nalalaman natin ang sanhi o dahilan. Gamit ng tanong patungkol sa kailan. Ito ay tinutukoy kung ano ang oras, petsa o panahon. Halimbawa, kailan nagsimula ang pasukan sa paaralan? Sa halimbawang ito, tinutukoy kung anong petsa ang pasukan sa paaralan. Ikalawang paraan ng paggamit ng heuristikong wika, ang pagsagot sa mga talatanungan o survey. Ito ay ang paraan ng pangangalap ng impormasyon gamit ang inihandang tanong na karaniwang sinasagutan sa papel o online. Halimbawa, ang pagsisurvey ng DSWD sa mga bahay ng mga tao. Ngayon, dadako naman tayo sa layunin ng heuristikong gamit. Ito ay para magkaroon ng malinaw at tumpak na komunikasyon sa mga usaping legal at dokumento. Una, pagpapaliwanag ng mga salita at ideya sa batas. Ang kontrata ay isang pangako o kasunduan. Ikalawa, pagbibigay ng tamang kahulugan ng mga batas at patakaran. Halimbawa, sabihin kung paano dapat sundin ang isang traffic rule. Pangatlo, ang pagkuha ng datos mula sa panayam o obserbasyon.
panayam, magtanong sa tao upang malaman ang kanyang karanasan. Magagamit ang heuristikong wika. Ang heuristikong wika ay ginagamit ng mga bata sa kanilang yugto ng pagtatanong. Halimbawa, isang bata ay nagtanong sa kanyang ina kung bakit nga ba kulay asul ang langit. Nagpapakita ng kanilang Ito'y nagpapakita ng kanilang kuryosidad sa ating mundo. Ngunit hindi lamang mga batang gumagamit ito, kundi ginagamit din ito ng mga mag-aral, guro, maniliksik at iba pa. Halimbawa, isang guro ay inutusan niya ang kanyang mga estudyante na magsaliksik tungkol sa wikang pambansa. Mahalaga ng heuristikong gamit. Una, mahalaga ito dahil ito ay ginagamit natin sa pag-aaral at pananaliksik. Ginagamit din natin ito upang makakuha ng may impormasyon. Isang halimbawa dito ay ang pagsasurvey tungkol sa pag-aaral ng mga estudyante. Pangalawa, sa kritikal na pag-iisip. Dito ay pumapasok na dapat natin hindi paniwalaan ang agad-agad ang ating mga nakikita. Isang halimbawa dito ay tungkol sa bakuna. Nakita natin na may masamang dulot daw ang bakuna sa ating katawan. Ngunit tayo ay agad hindi naniwala at tiningnan sa isang legal na site. At doon natin nalaman na mas makakabuti sa atin ang bakuna sa pagprotekta sa COVID-19. Pangatlo ay ang mas malalim na pag-unawa sa mundo. Doon na pumapasok ang ating mga kuryosidad kung paano ito o ano ito. Isang halimbawa dito ay ang pagtatanong tungkol sa kultura ng ibang lahi, kung paano ang kanilang pananamit, pananampalataya. Narito ang mga uri ng heuristikong wika, formal na wika, ang halimbawa na batas, memorandum, kontrato at mga opisyal na komunikasyon mula sa gobyerno. Technical na wika naman. Ang halimbawa na technical na wika, espesyalismo, salita o mga terminong ginagamit sa mga partikular na larangan. Legal na terminolohiya naman. Ito ay ginagamit upang malinaw na formal at walang kalintuan sa mga dokumento at proseso sa hakuman. So yun po yung mga halimbawa na heuristikong wika. Sa madaling sabi, ang heuristikong gamit ng wika ay kadalasan nating ginagamit sa pagtatanong, pag-unawa, pananaliksik at pagtuklas ng katotohanan sa paligid natin. Mahalaga ang paggamit ng heuristikong gamit ng wika sa edukasyon. Bakit? Dahil ito ay nagpapataas ng interes sa mga kabataan at nagpapalawak ng kritikal na pag-iisip sa mga kabataang nag-aaral ngayon. Layunin nito magturo sa mga tao upang matuto at matuklasan nila ang katotohanan sa paligid nila at para din mapalawak ang kritikal na pag-isip ng bawat isa. At yun lamang para sa kabuuan ng heuristikong gamit ng wika. At yun lang po. Salamat sa pakikinig.